Ayan, magandang gabi diyan sa Pilipinas. Kumusta kayo mga kaloys? So, andito ngayon si Attorney Glenn Chong, okay, para pag-usapan yung tungkol sa COMELEC, yung update, yung kanilang panloloko, and then yung sa Supreme Court, bakit pinatawag siya at plinay yung ating video, and then tungkol dun sa issue ng pangjujumbag ni Lisa kay Bongbong Marcos. Kaya ito na mga kaloys, let's welcome Attorney Glenn Chong. Ayan, Attorney Glenn Chong, maayong gabi diha sa Pilipinas. Um, Kuya Roy, may buntag-buntag pa din sa inyo, ha? Kadlawon. Yeah, it's Kadlawon, yeah. madaling Oo, araw, yeah. kadlawon din. Yung madaling araw, maganda. Oo. Good morning din sa inyo dyan, sa Canada. At sa ating mga kababayan elsewhere in the world, magandang araw po sa inyo. Andito sa Pilipinas, magandang gabi po. And thank you for joining us with Kuya Roy dito sa kanyang vlog. Okay. Attorney Glenn Chong, kumusta na pala yung yung bidding-bidding, yung sinabi niyong drama-drama lang ng ng Smartmatic at ng COMELEC. Actually, Kuya Roy, mga kababayan, I strongly maintain na itong disqualification ng COMELEC sa Smartmatic ay isang drama lamang. Gusto lang siguro ng COMELEC na magmalinis and ostensibly, apparently, pakita nila they're cutting their ties with Smartmatic, pero the actions speak louder than words. Ang action malinaw naman, patuloy nilang binibigyan ng panahon ang Smartmatic to the point na yung opening of bids, nilipat nila from end of November to December 12 to December 14 na yung hindi na pwede kasi halatang halata na yung mga postponements or moving the schedules backward. Ang scenario is failed bidding. Failed bidding para magkaroon ng mas malaking panahon, mas matagal na panahon ng Smartmatic para makukuha ng temporary restraining order sa Supreme Court doon sa kanilang petition for certiorari tungkol sa kanilang disqualification. So, malinaw po yan, mga kababayan. Kung titingnan po ninyo, as I've said, actions speak louder than words. Yung action ng COMELEC dito, malinaw na binibigyan nila ng palugit ang Smartmatic hanggang makakuha ng TRO. And then kung makakuha ng TRO, siyempre sabi ng COMELEC, at lahat naman tayo susunod sa kautusan ng Korte Suprema. So pag inutos ng Korte Suprema na, okay, you are restrained from disqualifying Smartmatic, so siyempre bubuksan nila ang bid documents ng Smartmatic. And lo and behold, mananalo si Smartmatic because yun ang utos ni Lisa Marcos sa kanila. Yun ang pinag-usapan nila. Where Smartmatic specifically asked for my head in a silver platter. Yeah. So, since inaccuse mo si First Lady Lisa Marcos, bakit kaya until now hindi ka nakakasuhan about it? Kasi ang dami mo ng expose about her eh. 'Di ba? So, yan yung katanungan. That's really a big question. Bakit kaya? Dahil, Kuya Roy, mga kababayan, may malaki pa itong kasalanan si Lisa Marcos that I know personally. And sinabi ko sa kanila, nilatag ko, maayos naman yung pakikipag-usap ko sa mga tao niya, si Senior Deputy Executive Secretary Yuki Ibarra at si DICT Secretary Ivan Uy, malinaw, ito, ilalabas ko to. Itong isa, hindi ko ilalabas. But don't cross my red line. Just don't cross my red line. Paulit-ulit kong sinabi yun sa kanila, malinaw yun sa usapan namin. Nung sinabi ko, ako marangal akong tao. Kung ano ang pre-promise kong gagawin ko talaga. Whatever happens. So, ang sabi ko, itong meeting ni Lisa Marcos with two technical guys and the owners of Smartmatic, ilalabas ko to sa publiko. Because gusto kong ipakita sa inyo na hindi niyo ako pwedeng paglaruan. Hindi niyo ako pwedeng paglaruan. Tapos niyo akong gamitin ng 6 na taon. Bobong Marcos, Lisa Marcos, matapos niyo akong gamitin ng 6 na taon, wala kang binayad kahit piso, at hindi ko naman kayo siningil. This is how you will treat me? Para akong bata? Para akong basura na itapon nyo lang because it is convenient for you? Actually, yeah.
That's how I feel eh. 6 na taon kong tinulungan kayo. Wala tayong pinag-usapan na bayad. Okay, walang problema yung Yeah. buhos ko lahat ng tulong ko sa inyo. Pagkatapos sa the end of the day, para akong basura na itapon ninyo dahil it is convenient for you. Bobong Marcos, Lisa Marcos, to hell with you. Sino ba kayo? So kaya Yeah, lalabanan ko kayo. Kaya sinabi dito sa dalawa niyang tauhan, lalabanan ko kayo. Papakita ko sa inyo. I'm not the trash you think you can just throw away. So sabi ko, ito, ilalabas ko to. Don't cross my red line. Ito yung sabi ko, ito yung red line. Nalinaw yung red line. Hubert, Ivan, kung nakikinig kayo, kung nanonood kayo, malinaw yung red line ko. So if you cross that red line, ilalabas ko yung kabila. Kasi ito, sinabi ko, ito, meron akong hawak dito. Meron akong bank account that I can prove. Oh, that's another Sige, subukan mo. pasabog That's another pasabog at So yun ang sabi ko. Cross the red line. Tutudasin ko rin kayo. Hindi ko kayo aatrasan. Hindi ko kayo aatrasan if you can afford it na malaman ng taong bayan the whole story about it. But for as long as Lisa Marcos and Bobong Marcos will not cross the red line, they're safe. I will carry it to my grave. Yun lang yun. Attorney Glenn Chong, di ba maraming nananawagan na... Kaya Kuya Roy, kaya Kuya Roy, to answer your question, hindi nila ako kakasuhan. Because kakalagkarin ko talaga sila to the abyss of hell. So, yung sa sinabi mo, Attorney Glenn Chong, parang... Sige po. Parang ako po yung kinakabahan na may mangyari sa'yo. Kasi like for example, gagawa sila ng paraan na papatawag ka sa Senate for hearing and then iko-contempt ka para makulong. Parang ganun, di ba? So, posibleng may ganun silang gawin, di ba? So, ano sa tingin mo? Remember, Kuya Roy, hindi ko sinasabi na kaya kong lagpasan yung contempt powers ng legislative body ng ating pamahalaan. But there is a limit to all governmental powers. Remember that. Di nila pwedeng gamitin yan. Basta, malinaw ang sinabi ko. This is the red line, don't cross it. Basta, this is the red line, don't cross it. If you cross it, all hell will break loose. At malalaman ng taong bayan yung buong istorya ng 6 na taon. Ng 6 na taon na sumisigaw tayo. Kasama ko kayo. Sumisigaw tayo, dinaya kayo. Binudol nga tayo. Yun ang point ko. Basta ako, I'm gentleman na kausap. Sinabi ko sa inyo, hindi ko gagawin yan. Pero if you cross the red line, may supplemental affidavit ako. Ilalabas ko yun. Dalawang supplemental affidavit yun. Dalawang supplemental affidavit yun, Kuya Roy. Yung isa, meron pa akong isa doon. Sakasakali magkamali si George Garcia dito sa unang affidavit. They have to read my statements carefully, what I mean. Kung right sila, kung smart sila. So ito mga sinasabi ko rito, doon sa affidavit ko, yung unang affidavit ko, meron akong isang portion doon na tinago ko yun. At sinabi ko ito ngayon, para pag lumabas yun, sinabi ko na meron pa akong isa. So, dito ko sinabi to, okay? May affidavit akong pinalabas and the COMELEC is working on that affidavit to neutralize me. Alam ko yun. Ninyo-neutralize nila George Garcia yan. Merong parte yan na hindi ko nilabas. Tinago ko yan at sinasabi ko sa inyo ngayon, the moment lumabas yung magic nila George Garcia dito sa affidavit, ilalabas ko yung isa. Tingnan natin sino mabitag. Tingnan natin kung sino mabitag. Kasi hindi ko lahat ng alam ko hindi ko nilagay sa affidavit ko. To be sure, Lisa. You know that. I know more. So, yung nandiyan sa affidavit, hindi ko, pinapalabas ko lang kung ano kung gusto ko ipalabas. Yung iba kong bala, tinatago ko yun. Iba pa yung bomba. Yung bomba ko, don't cross the red line, bomba yun. Nuclear bomb yun. Nuclear bomb yun. So, don't cross the red line. Pero kung baala lang, meron pa akong armamento. Tingnan natin.
So Mhm. kaya nga, Kuya Roy, mga kababayan, hindi sila makasagot-sagot doon sa affidavit ko eh. Kung sinabi kong Mhm. nag-meeting si Lisa Marcos at ang may-ari ng Smartmatic, kasama si Ivan Uy at si Hubert Guevara, hindi nila Mhm. ako masagot-sagot. 3 buwan na ang lumipas. Nag-press Mhm. conference ako September 12. December 16 na ngayon. 16 ba? Mhm. Tama. Sa Pilipinas. December 16 na. Oh, 3 buwan na yeah. ang lumipas. Hindi makasagot-sagot si Lisa Marcos, si Hubert Guevara, si Ivan Uy. Remember, si Lisa Marcos ang nagpapatakbo ng gobyerno natin. Mhm. Tau-tauhan lang niya si Bubong Marcos. Tauhan lang niya yan, susunod Yeah. yan sa kanya kahit anong dikta ni Lisa Marcos. So effectively, si Lisa Marcos ang nagpapatakbo ng pamahalaan natin. Hindi naman siya pinili ng mga botante. That's right, Attorney Glenchong. Pero hindi nila masagot-sagot. Yeah. Follow-up lang question, Attorney Glenchong. Yung pinakita mong unang ebidensya, okay, is a screenshot yung text, di ba? Na sinabi doon Mm-mm. na you have to confirm kung makakasama ka doon sa meeting ng Smartmatic kasi sasabihan daw si Attorney Vic Rodriguez. So, ibig O sabihin kasi nun, siya alam yung ito ni Attorney mag-clear. Vic Rodriguez. Yeah. So, ibig sabihin nun, alam ito ni Attorney Vic Rodriguez din. Yung Yes, sinasabi mo. alam ni Vic yan. Kasi kung nag-confirm ako noon na makadalo ako sa meeting noong unang meeting ng Smartmatic with the group of Bobong Marcos, kasama doon si Tambaloslos, ang abogado niya nandun. Hindi ko lang Oh, yeah. pangalanan. Alam ko na ang nandun sa meeting, alam ko kung sino nandun sa meeting. Of course, nandun si Hubert Guevara, nandun si Mm. Ivan Uy, may isa pa akong kaibigan nandun, at ang abogado ni Tambaloslos nandun. So So, alam din Tambaloslos hindi talaga. ako nakadalo, pero sinabi sa akin, nandun kami. Nandun kami. Ang Mm. ka-meeting nila ay ang Smartmatic na partner sa Pilipinas, yung Total Information Management Corporation. Ito yung joint venture partner ni Smartmatic. Yun yung unang meeting nila. Pero Smartmatic pa rin yan kasi joint venture meeting yan eh. Joint venture company yan eh. Mhm. So ang Philippine partner, ang kausap nilang una, December 10. If I remember, December 10, 2021. December 10, 2021. Yun. So ibig sabihin nato, Attorney Glenchong, marami talagang witness sa sinasabi mo. Hindi lang Tanungin mo si ikaw. Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez, alam niya yan. Alam Mhm. niya yan. Hindi lang siya nagsasalita for the moment. Mhm. I see. So, nakikita ko si Attorney Glenchong na yung pag-disqualify nila sa Smartmatic ay parang ang drama lang talaga para tirahin ka sa sinabi mo, 'di ba? About it. Kasi nga, Yes, Kuya Roy, mga kababayan. Ganun yun. Kailangan nang i-disqualify si Smartmatic, ipakita nila sa publiko dahil yun yung indirect na sagot nila doon sa akin. Yun yung Mhm. indirect nilang patama sa affidavit ko na Mhm. hindi totoo yung sinasabi ni Glenn Chong kasi na-disqualify si Smartmatic. But now, nakita natin, ini-extend yung bidding process. Tapos binago na naman. Nag-failure of bidding, mag-rebidding ulit para mabigyan ng sapat na pagkakataon, panahon si Smartmatic na makasali sa bidding. Because it is all a drama. Mhm. So, sa yung assessment, Attorney Glenchong, kasi they are delaying, 'di ba? Kasi 2025 na yung next election, 'di ba? Kasi next ilang weeks na lang 2024 na. So, after that 2025 election na. So, habang dinidelay nila, ano sa tingin mo, okay, ang probability na Smartmatic pa rin from 1 to 10 na Smartmatic pa rin ang gagamitin nila? Sandali, Kuya Roy. Nag-iisip ako. Aside, when you were asking the question, may inisip ako na 2015, 2016. Okay. On a scale of 1 to 10, kung Smartmatic, Mhm. Pa rin ang gagamitin sa 2025. Sa iyong maliban na pag-analyze lang kung maliban na lang ha. kung Kung maligwak. may Maligwak kriteria sila. lang ako, maliban na lang kung matablan, no? Yes. Maliban na lang kung matablan ng hiya ang mga key characters na ito led by Lisa Marcos. Mhm. I would rate it at 9.99. Ang probability. So, parang sinasabi mo na niloloko lang talaga tayo. Niloloko lang talaga tayo mga kababayan. Nitong sindikatong ito ngayon, ang head ng sindikato si Lisa Marcos na. Because she's the one directing everything. Kasi alam nyo, kung totoong
dinaya si Bobong Marcos at galit sila kay Smartmatic, bakit hindi natatanggalin? That's Yun right. lang mga kababayan. Kuya Roy, simple lang to na logic. Simple na logic. Hindi mo kailangan ng doctorate degree. Hindi mo kailangan maging hindi mo kailangan ng rocket science para maintindihan mo na 6 na taon sinabi ni Bobong Marcos na dinaya ako. Pati pa ako, sumama pa ako doon sa kakasigaw. Tapos si Lisa Marcos is doing everything possible. Magprotesta, lumaban. Galit na galit siya at that time kay Smartmatic. Ngayon, na nasa kapangyarihan na kayo, bakit ganitong nakikita natin? Na-disqualify pero in-extend yung deadline. Pagkatapos ngayon, failure of bidding, mag-rebidding uli. Tapos makakuha ng TRO. Tapos manalo si Smartmatic. Isang order lang yan. Bulong lang yan ng Pangulo. Tanggalin yung Smartmatic. Hindi kailangan ni Bobong Marcos magdiskurso sa entablado. Hindi niya kailangan magpa-newspaper. Isang bulong lang kay George Garcia, tanggalin mo yan. Sibakin mo yan. Sugiin mo yan. Wala nang Smartmatic. Pero bakit tayo lumalaban ng ganito ngayon? Yeah. Dahil gusto nilang gamitin para sa anak nila, para maging presidente. Hindi siya ang dinaya, siya ang mandaraya ngayon. At mandaraya for the next 18 years. Kasama yung term na project nila para kay Tambaluslos. Hindi kaya dahil hindi niya kaya ipaglaban ang gusto niya kasi baka takot siya majumbag, masapak ni Lisa. Kasi nga doon sa aking previous live discussion, na-analyze ko, biglang na-connect ko lahat na siguro sa tindi ng galit ni Lisa na parang binild ko kang career mo, parang I'm behind kung paano ka naging presidente. Tapos susuwayin mo ako, kaya heto. Parang ganun ang nakikita ko na pumasok sa utak ni Lisa na all my life, tinutulungan kita, ako yung nagiging reason kung bakit naging successful ka, maging congressman, senator, tapos susuwayin mo ako sa gusto ko na, di ba, ligwakin itong si Attorney Vic, kaya na sapak, di ba? Najumbag siya. Yeah. Kuya Roy, I cannot dwell on possibilities, but yes, ang atin na lang is factual na sinumbag siya. Sinuntok talaga siya sa mata ni Lisa Marcos. Si Bobong Marcos, I mean, sinuntok talaga ni Lisa Marcos sa mata. At ang nagsabi sa akin ay yung witness na nasa harap nila sa aeroplano. So kaya nga sabi ko kay Lisa, hindi ka sigurado sa loyalty ng mga taong kasama mo. Kasi kung sige po. Kasi kung sa eroplano yun, maraming witness talaga yun. Maraming nakakita, kaya nga lumabas yung usok, lumabas yung storya. Kasi maraming usok na maraming marites. Yeah. Sa mga nanood pala ngayon, ang politika po ay puno talaga ng marites, okay? Kung ayaw niyong marites sa politika, then pwede kayo hindi manood, okay? Isa pa, at Attorney Glenn Chong, nakikita ko dito yung probability na mabibigyan ng TRO ang Smartmatic. Kasi nga, kung i-connect ko ito kung i-connect ko ito dun sa Okada na case, where in fact, 'di ba sa US din yung na may kaso about dun sa Okada na parang sinabi dun sa na ang si Tambaluslos daw ay may connection sa Korte Suprema, kaya yung Okada ay ganun ang nangyari. 'Di ba? So, sabi ko pag ganun, kung totoo yung sinabi dun sa kaso dun sa US, ibig sabihin na malaki talaga probability na mabigyan talaga yung Smartmatic na TRO, and then hugas kamay na sila, di ba? Si Comelec ang maghuhugas kamay dyan. Yeah. Si Comelec ang maghuhugas kamay dyan. Kaya nga, mga kababayan, Kuya Roy, ang rason ng disqualification ng Smartmatic ay flimsy. Humugot sila ng dahilan na wala doon sa petition for disqualification. Paulit-ulit ko itong sinabi. Ang Comelec ay dapat mag-rule doon sa petition for disqualification. Nandoon yung mga grounds nila General Reo, Colonel Odonio, Frank Isaac, Gus Lagman. Nandoon yung grounds kung bakit nila pinapadisqualify si Smartmatic. Sa halip na mag-rule, ang Comelec magdesisyon doon sa mga grounds na yun, humugot ng rason sa ire. Yung kaso ni Bautista.
At yun ang ginamit nila to disqualify Smartmatic. Siyempre, ang reklamo ni Smartmatic is we were not given the opportunity to be heard. Hindi namin nasagot yung issue na yan. Kasi ang sinagot namin, yung grounds ni General Reo, which is correct. So, yung grounds nila General Reo nandun sa petition for disqualification, yun ang sinagot ni Smartmatic. Si Comelec humugot sa ere ng rason para i-disqualify. Siyempre, sasabihin ni Smartmatic, hindi kami nakasagot dyan sa issue na yan. Kung nilatag nyo yan dyan sa harap namin, masasagot namin yan at hindi kami ma-disqualify. That's exactly what I expect Smartmatic to say. So ngayon, tatakbo yan sa Supreme Court at sasabihin, grave abuse of discretion si Comelec, inabuso nila ang kanilang kapangyarihan. Dahil dinisqualify kami na hindi man lang kami binigyan ng pagkakataong sumagot sa issue na yan, which is correct. Mabibigyan ng TRO yan. Maliban na lang kung si Lisa Marcos ay magdalawang isip na baka magbago ang kanyang isip na baka traidorin din siya ni Smartmatic at itapon siya sa ilalim ng tren, madudurog siya, just like what they did to Bautista. That's right. Actually, honestly, Attorney Glenn Chong, nung electoral protest ni Bongbong Marcos, 'di ba? Ang last say din doon ang Supreme Court, 'di ba? Pero dahil nga nabigo rin tayo, 'di ba? Doon sa electoral protest ni Bongbong Marcos, parang nawalan ng pag-asa yung karamihan, makikita mo na sa social media, 'di ba? Na parang ano talaga, makapangyarihan talaga yung pera. Parang gano'n, inaccuse nila. So, ano sa tingin mo talaga ang ano dito, tuloy-tuloy na ba talaga itong sinabi mo, 'di ba, na ang mangyayari magkaroon ng TRO tapos yun na nga, hugas kamay ang Comelec and then tuloy ang 2025. Makakuha ng TRO yan, makasali uli yan sa bidding kasi nag-failure of bidding noong Huwebes. Idineklara ng Comelec na failure of bidding noong Huwebes. Kung failure of bidding, mag-rebidding uli yan. Ang sabi nila sa January 2024, may sapat na panahon ngayon si Smartmatic makakuha ng TRO. At pag nakakuha ng TRO, sabi ng Supreme Court, susunod kami. So, ibig sabihin, pag naghulog ng bid document sa Smartmatic, obligado ang Comelec na buksan. It is as if walang disqualification. Kasi ang nakikita ko dito, Attorney Glenn Chong, parati kong sinasabi sa aking mga viewers na parang checkmate na tayo sa 2025 kung Smartmatic pa rin ang gagamitin. Kasi nga, di ba mag-election after that. So, yung mga gusto nilang ipaano, halimbawa gagamitin ng Smartmatic para manalo yung mga kakampi nila, lalo na sa Congress, di ba? Para to secure na hindi ma-impeach itong si Bongbong Marcos. And then, yung mga governors na gusto nila, di ba? Pwede nilang pipiliin na sino papanalohin kasi kung hawak talaga nila, di ba, ang Smartmatic. Yes. So, parang magiging checkmate na tayo sa 2028 na si Tambaloslos talaga, malaking di ba, probability manalo siya. Kasi pwede niyang paggalawin yung mga governors, mga nanalong congressman, di ba, to support him sa 2028. Right? Ito. Kuya Roy, meron lang comment po dyan si Kuya Bob. Sinabi niya, this issue must be included by the men in uniform in their manifesto. You know what, Kuya Bob, sir, ang ating mga men in uniform, with all reason that they should include this issue, kasi they dedicate their lives in the service of government whose authority emanates from the people. Diba? Kung ako ay man in uniform, police, a coast guard, army, navy, air force, okay. Nagsilbi ako sa gobyerno. Buhay ko ang kapalit because anytime pwede akong mapatay. Remember buhay ang kapalit ng mga men in uniform sa kanilang pagserbisyo sa bayan. So ang loyalty mo is to the government. However, the authority of government does not emanate from itself but from the people. Ang problema, si Smartmatic ninanakaw ang boto ng sambayanang Pilipino at pinapaupo ang mga taong gustong ilagay ng nasa Malacanang. So, kung ako ay sundalo,
Ba't ko iaalay ang buhay ko sa That's mga hinayupak na ganito? Ganito ang trabaho. You see, kung ang mga uupo ay mga tau-tauhan or puppets lamang, they cannot serve the people. Mhm. Because the interest of the people is diametrically opposed to the interest of the few up there. Ang interest ng buong sambayanang Pilipino ay diametrically opposed sa interest ni Lisa Marcos na manatili ang kanyang pamilya sa kapangyarihan. Ang kanyang asawa ngayon for these 6 years, then yung pinsan for the next 6 years si Tambaloslos to hold the fort para maging presidente ang anak niya. 6 years later. Yeah. So, saan tayo? O, kung ako ay sundalo, ba't ko ibibigay ang buhay ko sa mga taong ganito? Ganid sa kapangyarihan. Ang interes ay hindi. Ang interes na nasa puso nila ay hindi interes ng bayan. Why should I serve them? Yeah, that's right. Ito dapat ang pag-iisipan, pagmumuni-munihan ng ating mga men in uniform. That they should include that in their manifesto. Linisin natin yung election system. O Bobo Marcos, sabi mo, dinaya ka. Ba't smartmatic ito? Simple lang, mga kababayan. Di mo kailangan ng any person na may elementary education. Maisip mo yan. Sabi mo, dinaya ka ni Smartmatic. Bakit si Smartmatic nandyan pa rin? Anong ibig sabihin nun? That's right. Yeah, nakikita ko rin na Atty. Glenn Chong about dun sa support ng men in uniform, lalo na nung sa yung pagka-detain kay Ka Eric at kay Dr. Badoy, di ba? Nakikita talaga natin yung suporta. And yun na nga, maraming nag-hope din na this time ay susuportin sila sa laban natin sa Smartmatic. Di ba? Ang hangarin lang naman natin ay magkaroon talaga ng malinis na halalan para kung tuwing election ay pantay-pantay ang mayaman at mahirap, di ba? And yun na nga, masusunod talaga ang gusto ng bayan kung sino talagang gusto nilang maging leader at hindi yung gusto ng Ang point ko dyan, Kuya Roy, ang point ko dyan ganito. Ako sundalo. Ito si gobernador. Inutusan ako. Sundalo ako. Inutusan ako ng gobernador. Walang problema. Kahit buhay ko, iaalay ko. Basta ikaw ay halal. Totoong halal ng taong bayan. Because I am not following you. I am following the sovereign will of the people. Alam ko ang pinagsilbihin ko ang taong bayan. Pero, kung ikaw ang gobernador at uutusan mo ako at alam kong nandaya ka, hindi ka ang totoong halal ng taong bayan, ba't ko ibibigay ang buhay ko sa iyo? Sino ka? You are a creation of Smartmatic. Mandaraya ka. You are not worth my life. Pero kung totoo kang halal ng taong bayan, I can give my life. Because alam ko, binigay ko yung buhay ko sa pagsilbi sa taong bayan. Hindi sa piking mga gobernador o congressman na halal ng Smartmatic. Pati piking presidente. Kasi nga, nag-usap si Lisa Marcos at ang may-ari ng Smartmatic bago ang eleksyon. Pagkatapos nanalo yung asawa niya. So what can you make out of it? Yeah. So nakikita ko, Atty. Glenn Chong, ano sa tingin mo yung talagang magandang solution talaga? Kasi kung iasa lang natin dun sa halimbawa yung process talaga, alam natin tagilid tayo kasi hawak nila lahat eh. So maraming nagtatanong sa mga viewers din, ano yung pwede nating gawin na mawakasan na to, na parang domino effect, mawakasan na rin yung 1987 Chorus Constitution, di ba? Roy, ano yung ultimate solution? Parang ganun. Ito ngayon, tingnan mo, sila Tambaloslos, nagbabalak na naman sila Tambaloslos na baguhin yung saligang batas. O di ba? Di ba, I remember may congressman yata, sinabi niya gusto niya 5 taon na sila. Okay. Let's set that aside. Iso mga kababayan. Sana sa lahat ng mga nagtatanong anong magagawa natin. Alam mo, madaling magtanong anong magagawa natin. But deep inside, are we committed to do what we set out to do? Di ba? Ibang usapan, madaling sabihin anong dapat gawin natin. Ibang usapan pag tara, gawin na natin ang dapat gawin natin. Di po ba? Right. Yes. O madaling sabihin yun, anong dapat gawin natin? I'm not blaming anyone na nagtatanong, that's normal. But I want sana na pag nagtanong tayo, anong dapat gawin natin? Kaakibat noon ay yung commitment natin na gawin natin yung dapat nating gawin.
para Mm. manalo tayo, para manalo ang sambayanang Pilipino. That's right. Di ba? So, ito pakiusap ko sa lahat ng mga kababayan natin. When we ask anong dapat gawin natin, dapat meron tayong kaakibat na commitment na gagawin natin itong dapat gagawin natin. Paulit-ulit kong sinabi sa atin na sa ating lahat na ipakalat natin ang kaalamang ito. Because ang pagpapakalat ng impormasyon is the first precondition to be successful sa gagawin natin, sa dapat gawin natin, di ba? Hindi tayo magwawagi mga kababayan kung hindi alam ng taong bayan ng karamihan sa ating mga kababayan ng issue ng pandaraya ng Smartmatic. At pag-control ni Bobong Marcos at Lisa Marcos sa atin dahil gusto nilang maging presidente ng kanilang anak. So, ang unang dapat gawin natin is ipakalat natin ang kaalamang ito. Yun. So, anong dapat natin gawin? Ipakalat natin ang kaalamang ito sa ating mga kababayan, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaklase, sa lahat ng pwede nating maabot. Yun ang unang-unang gawin natin. So, dapat meron tayong commitment na, okay, itong video ni Bagong Lipunan, ni Glenn Chong, ni Maharlika, ipapakalat ko to sa mga kaibigan ko. No matter kung makinig sila o hindi, basta pag may video, pakalat ko to, this is my way of doing what we must do. Diba? Yun yung commitment natin mga kababayan. Hindi lang sa anong dapat natin gawin. Ito, anong dapat natin gawin? Ang una natin gawin is ipakalat natin yung kaalamang ito. Ginagago tayo ni Comelec. Yung disqualification ay drama lamang. Bakit? Yung pag-open ng bids, pinupuspon dahil gustong bigyan ng panahon si Smartmatic na makasali sa bidding. Tapos ngayon, nagahol sa oras, nag-failure ang bidding, mag-rebidding uli sa Enero. Mas malaki ang time na binigay kay Smartmatic. Pag nakakuha ng TRO, ayan, si Smartmatic na naman ang mananalo. Talo na naman ang sambayan ng Pilipino. So, ito yung una natin gawin. Yung commitment natin, pakalat natin yung video ni Bagong Lipunan, Maharlika, Glenn Chong, o sino pa. Na ito yung issue. Brothers Travelers, ito yung issue. So, ipakalat natin to sa mga kaibigan, kababayan natin. And then, that is your direct contribution. Because once people have that information, pag pinakalat mo, sabihin mo rin kung pwede ipakalat mo pa sa iba. Kasi kinukontrol nila Lisa Marcos yung social media natin especially ako. Kasi takot siya hindi siya makasagot Takot si Lisa Marcos, hindi niya ako masagot-sagot, kaya pinapakontrol niya. So ako naman, as much as possible, kung mag-imbita, sige, I will give you my time. In fact, hindi ko nga tinapos. Actually, Kuya Roy, dapat kanina pa tayong alas 7 ng gabi nagsimula. Nakapagsimula tayo 15 minutes later kasi nga, nasa Amerika ako nung nag-5th death anniversary si Richard. Yes. Pinangako ko sa pamilya ni Richard, papadiner ako sa inyo pag-abalik ko. Birthday ng kanyang dalawang anak. Nung paalis ako, November yun, paalis ako. So, gahol ako sa panahon, may ginagawa ako para sa presentation ko dun sa Houston. Sabi ko, boys, pagbalik ko na lang, isahin na lang natin, birthday ninyong dalawa, tapos yung death anniversary ng daddy ninyo. Pag-dating ko. So, ito yun ngayon. Dumating ako Friday. So, ngayon. So, actually, I have to cut short nandun pa nga sila. Nandun sila sa labas iniwan ko sila. Because may obligasyon ako. So, that's a sacrifice for me. May obligasyon ako. I could have enjoyed my time. Actually, Kuya Roy, mga kababayan, alas 8 ng gabi, tinatawagan ko yung tatay at nanay ko. Every night. Kahit nandun ako sa Houston, alas 6 yan ng umaga. Gigising ako ng 5:45. Gigising ako ng 5:45 ng umaga. Tatawagan ko yung nanay, tatay ko alas 6 ng gabi. Doon sa Houston, alas 8 ng gabi dito sa Pilipinas. Alas 8 ng gabi dito sa Pilipinas. Alas 8 ng gabi dito sa Pilipinas. Pero nung nasa California na ako, late sila ng 2 oras. So, ang alas 8 dito ng gabi, alas 4 ng umaga doon. So, hindi ko matatawagan yung nanay-tatay ko. So, tumatawag ako ng alas 11 ng umaga sa Pilipinas kasi alas 7 ng gabi sa California. Tumatawag ako sa nanay-tatay ko to say good night, I love you. Pinaparamdam ko sa kanila yun.
So, ngayon, it's another sacrifice. Kung matatawagan nanay tatay ko, nag-uusap pa tayo. Andito pa ako. So, yun yung commitment ko. Pinapakita ko sa inyo yung commitment ko. I set aside yung pa-dinner ko sa pamilya ni Richard. Hindi ko matatawagan nanay tatay ko, mag-aalas 8 na. Because nandito ako sa harapan ninyo. Pinapaalam ko sa inyo yung mga ginagawa ng mga tarantadong hinayupak na to. So, that's the commitment. But that's a small sacrifice. That's a small sacrifice compared to what we will gain. Compared to what we will gain by victory. Yes. Kung manalo tayo laban sa Smartmatic, lahat tayo magwawagi, lahat ng Pilipino. Yes, So, yes. Even, ito yung pag-uusap po sa lahat ng mga nagtatanong, anong magagawa natin? Samahan po ninyo ng commitment. Una, ipakalat po ninyo ang kalaman tungkol dito sa pandaraya ni Smartmatic, itong pinaglalaban natin. Share po ninyo to sa mga kaibigan ninyo. Pakalat nyo, kahit ayaw nila, ibigay nyo. One day, they will come to their senses. Pagkatapos na nag-sink in yung information, we'll take it from there. Because pag alam na ng taong bayan, it only needs a trigger. One little trigger. At pag nag-alsa ang buong sambayan ng Pilipino, wala nang Smartmatic. Kaya nga, mahihirapan tayo. Kaya nga, Kuya Roy, mga kababayan, ang number one na kukontrolin ni Lisa Marcos, social media, para hindi kumalat yung kaalaman. Kinontrol nila yung Facebook account ko, kaya ayaw ko na doon sa Facebook. Nagpo-post na ako to tell them I'm alive. Pero most likely, I share yung sa YouTube because hindi masyadong kontrolado. So, to get away with that control, ipakalat natin para tayong mga sundalo in the battlefield na para bang mga guerrilla na nagtatago sa ilalim ng tunnel. Remember Hamas? Marami silang tunnel sa ilalim. That's how they fight. Ganon din yung mindset natin. Mga sundalo tayo. Sila ang kalaban natin. Sila Smartmatic, itong administrasyon ni Bobong Marcos, kasi kasabwat nila si Smartmatic. Para tayong mga Vietcong guerrillas na underground sa tunnel. Pinapadaan natin. Hindi na tayo doon sa taas. Kasi kukontrolin ni social ng Facebook. So, ganyan yan. Then, pag nag-sink in na yung kaalaman sa taong bayan, it only needs a trigger. One little trigger. And the whole house, these scumbags will come crumbling down. Actually, ang mga kaibigan, mayroon akong survey, Attorney Glenn Chong. Ang katanungan ko sa ating live survey, live ito ngayon, sa mga nanonood, kung Smartmatic pa rin ang gagamitin ng COMELEC sa 2025, boboto ka pa ba? 72% ng ating live viewers, nagsasabi na hindi. 28% lang nagsasabi na oo. Kung ito ay tatanungin sa'yo, anong sasagot mo? I think kung dito sa Pilipinas yung setting, depende ha. Kasi meron silang internet voting ngayon eh. Meron silang internet voting. So, merong internet voting ngayon. Naku po, mas madaling magnakaw ng boto sa internet voting. Okay. Dito muna tayo sa konteksto ng Pilipinas. Okay. Kung ako yung botante, average voter, hindi ako senior citizen, wala akong priority. So, ibig sabihin, I will make the line, the long line, doon sa labas ng presinto, under the heat of the midsummer sun. Di ba? Doon ako pipila, kasi hindi ako senior citizen, pipila ako doon sa dulo ng napakahabang linya, sa ilalim ng mainit na midsummer sun. And then at the end of the day, pagdating ko doon, matapos akong pumila ng 1 oras, 2 oras, 3 oras, hindi naman pala bibilangin ang boto ko. Kasi may boto na si makina para sa piling kandidato, para sa mga nagbayad na kandidato. So why should I vote again? Okay. That's for me. That's my selfish reasoning. Okay? My selfish reasoning. Ba't ako magpipila dyan? Ba't ako magtsatsaga? Hindi naman bibilangin ang boto ko. But on the other hand, kapag hindi ka bumoto, at least mapapakita mo na wala akong tiwala sa sistema ninyo. Mabibilang natin yung mga botanteng hindi bumoto. Kung kunti lang ang bumoto, mahirapan humugot ng boto ang mga magnanakaw. Kasi kunti lang ang bumoto eh. Di ba? So una, sabi ko, my selfish reason is, hindi ako pipila dyan. Hindi na mabibilangan yung boto ko eh. Pangalawa, but the more important is, kung hindi ka boboto,
mas konti yung botong paglalaroan ng mga magnanakaw dahil hindi bumoto ang karamihan. Mhm. So dito, marami ang bumoto, maraming boto pwedeng paglaruan. Kung hindi ka bumoto at alam mo kung ilan kayong hindi bumoto, mahirapan ang magnanakaw mag-magic ng numero. For example, Mhm. 500 ang botante sa 1,000 ang botante sa presintong ito. Mhm. 900 ang hindi bumoto. So ngayon, ang magnanakaw, 100 lang ang pwede niyang laruin. Hindi siya Mhm. pwede maglaro sa 900 kasi hindi bumoto yung 900. That's So, correct. it might be better kung hindi tayo bumoto. Mhm. On the other hand, ganun din. Kung internet voting, at least, for those who did not vote, dapat meron tayong count. Ako hindi Mhm. bumoto, siya hindi bumoto. Ilan tayong hindi bumoto. Tapos i-check natin kung ilang boto ang pumasok doon sa sa COMELEC. Mhm. So that's the easiest way to catch them. Diba? Siguro ganun na lang ang gagawin natin sa 2025. Mhm. Lahat ng hindi bumoto, mag-register ka. Walang crime ha. Hindi krimen ang hindi pagboto. Mhm. Hindi krimen ang hindi pagboto. So kung hindi ka bumoto, mag-register ka, hindi ako buboto. So ilan tayong hindi buboto? So alam natin na itong size na to, hindi ito buboto. Mhm. So liliit yung botong paglalaroan ng mga magnanakaw. Mhm. And they might find it hard to invent numbers kung alam natin ang hindi buboto. Mhm. So, it entails work. Yung nga sinasabi ko, Kuya Roy, it entails work. Hindi lang po tayo magsasalita, gagawin natin. That dapat meron tayong commitment, mga kababayan. That's the first step. Yeah. May nag-comment dito, sa TV po hindi yan nabalita. Sana ma-interview si Attorney Glenn Chong ng SMNI. Yeah. Siguro manawagan din tayo sa SMNI kasi nga todo suporta din man tayo sa kanila, na bigyan din tayo ng chance or ikaw na ma-interview para mas malawak pa yung Actually, coverage natin, di ba? Kuya Roy, in-interview ako ng SMNI. Ang unang-unang tumawag sa akin matapos ang disqualification was SMNI. Mhm. Na disqualify si Smartmatic mga una ata, 3:00 in-interview na ako ni SMNI. Pero hindi yung interview na tulad nito. They were Mhm. asking for my reaction. They were asking for my reaction. I don't know kung siningit na nila sa kanilang news. Hindi ko alam yun. Pero yung tulad na ganitong interview, wala kami dyan. They asked me for, dati meron in-interview yata ko, pero hindi live yung interview niya. Recorded yun. In-interview na ako ng SMNI. And then, yung latest, yung sa disqualification, yung reaction ko, ang tinanong nila. Yeah. Follow up lang dun sa di ba ang pinaglaban natin ngayon is Smartmatic. Pero how about yung natin, gusto natin na magkaroon ng hybrid election, di ba? System. Ang alam natin dito, ang key dito sana ay yung kapatid ni Budol Budolman, di ba? Si Amy Marcos. Siya na sana yung key na magkaroon tayo ng hybrid election. Pero bakit tahimik siya? At bakit ayaw na niyang pakialaman ito? Kasi Actually, Kuya Roy, mga kababayan, yung hybrid election system, yun talaga yung pinakamatibay na paraan na hindi tayo madaya. Believe me, 14 na taon na akong lumalaban dito. As I've always said, wala akong expectation sa inyo. I'm not asking the moon or the stars from you. Ang sa akin is, in the way that you can help, sana tulungan nyo kami. Sana magtulungan tayong lahat. So, I have devised itong hybrid election system. And halos pareho kami ni Gas Lagman. Meron din si Gas, meron din ako. Ang sa akin is born out of my experience as a congressman, as a candidate. So, ito yung hybrid election system that I wrote. May batas akong ginawa niyan kaso hindi na ako congressman. Ni-request lang ako na sumulat ng batas. So, I made a 45-page bill. At finalyo ni Congressman El Rey Villafuerte nung nakaraang kongreso pero walang nangyari. So, because the interest of the politicians outweigh his own interest, isa lang siya marami sila. So you need someone who can push it. You need a strong personality na pwede mong pagkatiwalaan, na hindi ka, that will really fight for that law. So, ang ginawa ko, ito yun, quickly lang at iulitin ko,
Yung hybrid election system na sinulat ko, ginawa ko, na may conceptualize ko, na halos pareho lang kami ni Gas Lagman, ay ang eleksyon natin ay hahatiin natin sa dalawang parte. Ang unang parte alas 6 ng umaga hanggang alas 12. Okay? Yeah. Alas 6 ng umaga hanggang alas 12. Ito yung botohan. Magbubutuhan tayo alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali lamang. Kasi hindi na 1,000 ang botante sa bawat presinto. 250 na lang. Nangyari na yan dati. Bago tayo nag-Smartmatic, 250 lang ang botante sa bawat presinto. Yan ang tinatawag na established precinct. Pagdating ni Smartmatic, cluster yun. Kaya ang tawag clustered precinct. So alam nyo yan, ha? Nung mano-mano ang eleksyon, 250 lang ang botante bawat presinto. Kung natatandaan nyo, hindi mahaba ang pila. Walang makina. Ang tawag doon, established precinct. Ngayon, dahil isa lang ang makina, kulang, cluster sila, pinagkumpul-kumpul yung presinto, ang tawag ay clustered precinct. So sa manual hybrid election system, i-decluster uli natin yan. I-decluster uli natin yan at gagawin natin established precinct. Balik tayo sa 250 lang ang botante bawat presinto. So kaya ang bahalalan ay kalahati lang araw lang. Tapos hindi mo isusulat ang pangalan ng kandidato. Kasi kung isusulat mo, matagal. Kahit wala nang makina sa hybrid ha, walang makina. Shading pa rin. So, i-shade mo ang oval ng kandidato. Unprinted ang pangalan ng kandidato. So, madali. Kasi, hindi shade. Pwedeng check, pwedeng X, whatever. To mark na ito yung kandidato mo. Kasi matagal yung shade, magsishade ka pa. Ito pwedeng check mark. Pwedeng X mark. Whatever mark. Basta ito yung pinili mong kandidato. So, para madali ang botohan. So, alas 12 ng tanghali, tapos na. Bumoto na yung lahat. Tapos mag-break tayo para mag-lunch ang mga mag-lunch yung mga BE, yung mga election tellers. Pagkatapos noon, mag-manual counting na tayo. So, magtara-tara uli tayo sa blackboard. So, napakikita yan ng mga kababayan natin, ng mga botante. Bakit pinili natin yung hapon, hindi gabi? Kasi po, sa gabi, magba-brown out. Hindi po pwedeng magbilang tayo ng boto sa gabi kasi ba-brown out yan. So dito tayo magbibilang sa hapon kasi may sunlight, natural light, walang brown out ang sun. So, hindi na tayo madadaya dyan. Pangalawa, pag gabi ka nagbibilang ng boto, lalabas ang mga vampira ng mga politiko, yung mga goons. Kasi lalabas ang mga goons gabi eh. So tatakutin yung mga tao sa presinto. So kukunti na lang ang magbabantay ng balota kasi madilim. May brown out pa, madilim pa, may vampira pa, may goons pa. Pero pag araw, ang mga goons, they are the natural ally of darkness. Pero kung araw, hindi yan lalabas kasi marami ding tao ang pupunta sa presinto magbabantay kasi nga may araw, wala brown out. Di ba? Walang brown out. Nag-brown out na ba ang sunlight natin? Sa history natin, walang brown out mga kababayan for the last 5 billion years. Hindi nag-brown out ang sunlight. So, may light, lahat ng tao pupunta sa presinto, magbabantay, magbibilang, edi pag maraming tao, disadvantage yan para sa mga goods. So, hindi lalabas yung mga goods. Pagkatapos ng alas 5, tapos nang binilang ang mga boto. Pagbilang, 250 lang yan eh. Tapos, mabilis bilangin kasi printed ang pangalan ng kandidato, hindi handwritten. Dati kasi pag handwritten, nag-aaway ang mga watcher. Si Pedro ang sinulat ng botante. Hindi, sabi niya hindi. Si Pablo yan. Hindi si Pedro yan. Sabi ni teacher, okay, hindi tayo magka-agree. Set aside. Ito na naman, si Pedro, si Pablo. Set aside. Hanggang walang mabibilang ang teacher. Kasi nag-aaway ang mga dahil sa penmanship. Pero pag printed, malinaw si Pedro o si Pablo yan. So, mabilis ang bilangan. Tapos, pagkatapos ng bilangan, ay dalawang bilangan. May bilang, may tara sa blackboard, and then may electronic dito sa tablet. Dalawa yun. Bilang sa blackboard para kitang-kita ng publiko, at dito sa tablet para kita ng mga poll watchers dito sa likod. Pagkatapos doon, pipicturan mo yung blackboard, yung tara, yung buong board, at saka yung numbers. Tapos may BEI doon para alam mo na yung BEI na yan, yan yung BEI sa presinto na to. So, si election teller, magsi-selfie na lang siya doon o mag-post siya doon sa blackboard. Basta makita siya doon, isa sa mga BEI. And then, yung buong board, tapos yung tally, yun ang itatransmit sa munisipyo.
pagdating sa munisipyo, i-check natin, ito ba yung mukha ni BEI? Yung BEI na naka-assign dyan? O, okay, check. Ito yung BEI dyan. O, tama. Yung nasa blackboard, ito yung nasa tablet. Okay, tally. So hindi na nila madadaya 'yun. Ang politikong gustong mandaya ayaw sa sistemang ganito. That's Yun. right. So alam natin mga kababayan, lahat ng politikong umaayaw sa hybrid election system, yun ang mga mandaraya. So, Tapuhin natin. Pag ayaw mo sa hybrid, mandaraya ka. yun siguro ang reason din na ayaw umimik ni Amy Marcos kasi 'di ba kung tutuusin, yung kapatid niya ay presidente na tapos siya pa yung head sa committee ng electoral reforms, walang ginawa. Chance na sana nila yun kung totoo talaga yung interest ng bayan ng inuuna nila, 'di ba? So, yun na, nakakalungkot talaga na ganun ang nangyari, nabudol I na cannot tayo, 'di ba? answer that, Kuya Roy. I leave that to everyone's conscience. That to Yeah. everyone's conscience. Kung ayaw nilang gampanan ang kanilang sinumpaang tungkulin, then we have a correlative obligation ng mga taong bayan, botante na huwag iboto. That's right. Kaya nga lang, kung nandiyan ang Smartmatic, wala din. Kung ayaw natin iboto pero mananalo pa rin, di ba? So, yun na, nakakalungkot Yes, talaga. kahit hindi mo iboboto, mananalo dahil nandiyan si Smartmatic. Yeah. So, kailan yung pupunta ka ulit ng Amerika, Attorney Glenn Chong, para dun sa kaso na kung saan ikaw ay witness? Actually, yung declaration ko is part of discovery procedures. Discovery proceedings. So, discovery proceedings pa po yan ngayon. Deadline nung Friday, pero ang sabi ng mga abogado, i-extend yan ng korte. Kasi yung korte na yan, yun din yung nag-hearing doon sa this January 6 na storming the Capitol nila Trump. So, kumbaga, fully loaded yung District Court of Columbia. Kasi nga, di ba, yung January 6, 2020 yata yun eh. January 6, 2020, kung yun ba yun? The year, I'm not sure. But January 6 is, I'm sure, na yung mga Amerikano, di ba, pumunta sila sa Capitol, sinugod nila yung Capitol doon sa United States, sa Washington DC. And then, sabi ng mga prosecutors, may pananagutan si Trump doon. Yun yung court na yan, yun yung court na yan nag-handle. So, busy sila at the moment. So, yung discovery procedures, I think, will be extended. So, kung mag-hearing man, that would be 2024, later part of 2024. Matagal pa yun. Hindi yun madali. I see. So, Attorney Glenn Chong, yung ano, 'di ba, yung change topic na po tayo. Ito naman yung yung pinatawag ka doon sa sa Supreme Court, kung saan, 'di ba, nakwento ni Miss Marlica na sinabi mo raw na pline yung interview ko sa iyo, yung tayong dalawa magkausap. So ano 'yun? Kasi na-intriga kami eh. Ano ba yan? Warrant of arrest na ba yun? Hindi. Wag kang takot dyan. Actually, hindi yun sa Supreme Court, sa Regional Trial Court yun, sa kaso ni Richard. So, di ba sabi mo, si Papa mo ay biktima din ng mga pulis, di ba? Yun yung context ng mga tanong mo sa akin, kaya napag-usapan natin yung kaso ni Richard. But of course, I will not blame the lawyer. Nag-file sila ng motion for the issuance of a gag order. So, pinapagag nila ako. Kasi nga, napag-usapan natin yung kaso ni Richard, and I'm very careful kasi I promised them na hindi natin pag-usapan. But if you're asking this question in that context lang without dealing on the merits of the case. Yes. So I understand the lawyer. I understand kay Attorney Arandia na he filed a motion to issue a gag order against me sa Regional Trial Court yun. So siyempre, pinasagot ako, and then doon sa hearing, pline yung interview natin. And then, siyempre, ang pinag-usapan natin is the proceedings, the procedure. But, huwag na natin pag-usapan yan. Yun lang yung context na I may be at liberty to say na I should be more careful pag ini-interview ako sa kaso ni Richard because I made a promise. Hindi naman ako inisyo ng gag order ng korte. Hindi. Ang sabi nga ni Judge is, let's take care of each other, which I understood. And I agree perfectly. So kaya nga, nung una, ano pa kami ni Atty. Arandia parang
well, we have a misunderstanding a long time ago. And then, Mm. syempre, nag-sorry ako sa kanya. Sabi ko, I apologize for that na pinag-usapan natin to. And then, he accepted the apology. Sabi ko, sometimes I get carried away, especially because yung context na pinag-usapan mo yung papa mo na biktima rin. Yes, yes, yes. Pero, yun. Actually, plinay up talaga yung interview natin. Sabi ko, naku po, kami pala ni Bagong Lipunan ito. Sabi ko, kami pala ni Bagong Lipunan ito. Umabot na siya dito sa regional trial court. Plinay doon sa korte. Kasi sabi ni Judge, pakinggan natin kung pinagsasabi mo. Oo. Sabi niya, pakinggan natin kung anong pinagsasabi mo. At that time, punong-puno pa yung court ng mga defendants kasi may mga pugo. May mga pugo na mga kinasuhan napunta sa sala ni Judge. Punong-puno yung korte pati sa hallway sa labas. Oo. Gusto ko na malutaw doon. Gusto ko na malutaw doon. Ang dami pang abogado sa likod. Ito talaga si Glenn, yung tukatin talaga to. Pero sabi ni Judge, okay, let's take care of each other. And as officers of the court, yun sabi ni Judge, so let's take care of each other. In a friendly way, sinabi niya. So I understood. So kaya, Kuya Roy, mag-iingat na talaga ako pag ginanyan kasi nag-promise ako and I even apologize na hindi na natin pag-usapan yan. Sige. Okay. So yun lang ang pwede ko i-share sa inyo na umabot ka doon sa korte. Nandun yung mukha mo, tapos mukha ko sa kabila. Akala ko magkakaroon na ako ng warrant of arrest kay Miss Maharlika. Hindi. Hindi. Kasi Wala, diba, hindi naman ikaw ang natin subject ng gagawin. Ako naman. Yeah. Kasi nga alam natin na ang budol administration talagang nanggigipit talaga sila. So, review lang natin, Attorney Glenn Chong, sandali itong live survey natin. Ang tatanungan kung Smartmatic pa rin ang gagamitin sa 2025, boboto ka pa ba? 73% ng ating live viewers nagsasabi na hindi na talaga. 27% lang ang nagsabi na oo. So, any Attorney Glenn Chong, message sa ating kababayan bago tayo magtapos about yun ang Kuya Roy, pinag-laban natin. natanong mo na ba lahat ng gusto mong itanong? Yes po. Kasi this will not be our last interview. So, yun na nga, yung drama nga lang, parang natulukan na natin na it's just a drama. They will still use the probability. Sabi mo nga, 99.9% the probability na Smartmatic pa rin sa 2025 kasi it will be advantage sa budol administration kung nandyan yung Smartmatic. Diba? Kasi gusto nilang panalunin itong kandidato na ito, makakatulong sila sa 2028, kaya nilang gawin yan, di ba? So, 2028 and 2034. Yes. Yan yun. Long range ang pananaw ni Lisa Marcos. Pero, Kuya Roy, bago tayo magtapos, mga kababayan, pag-usapan natin sandali yung juicy part, si Andres Bautista. Ano nangyari? Pag-usapan natin. Nalatigo na ba? Actually, malalatigo yan. Pag, at this time, ang indictment po ni Bautista is sinilyuhan po yan. Sealed indictment po yan ngayon. Habang nagkakandak ng grand jury investigation. Yung grand jury doon, parang preliminary investigation yan dito sa atin. So, they are looking at the evidence kung if it is sufficient to file a grand jury para yung investigation. Pagkatapos yan, pag na-file yan sa korte, trial jury ang tawag doon. So, dalawang jury yan. Sa US yan. Grand jury, kung indictment i-file mo sa magistrate. Okay? So, yung case number niyan, then yung apelyido ng magistrate. So, doon, magkakaroon ng grand jury. So, investigation yan kung may probable cause i-file sa korte. Pag na-file yan sa court, the trial judge will form a trial jury. Ito na yung jury na nakikita mong nakaupo dyan sa gilid ni judge. Diba kasi jury system sa Amerika. So, nasa grand jury stage pa yan. So, in other words, parang preliminary investigation pa. Parang nasa fiscal pa. Natandaan nyo, si President Duterte, sinumpina ng fiscal ng Quezon City to appear, the prosecutor of Quezon City prosecutor office, sinumpina si President Duterte para sumagot doon sa kaso ni Castro sa kanya. So parang ganun yan. Yun yung pero ang nakapagtataka, yung indictment is sealed, sinilyo. Hindi pwedeng ipakita until matapos yung grand jury proceedings. So
napag-alaman ko doon sa pagpunta ko sa Amerika na si Bautista ay ipinagkanulo nga ng Smartmatic, ng 4 na opisyal ng Smartmatic. Isa doon ay ang kausap ni Lisa Araneta Marcos. Si Roger Piñate Alejandro Martinez. Isa yun sa mga nagkanulo kay Bautista. Parang ang pinapalabas ni Smartmatic kasi hindi nakasuhan si Smartmatic, di ba? Hindi nakasuhan si Smartmatic, hindi nakasuhan ay actually Company 1, Company 2, Company 3, Company 4. Ang 4, Smartmatic TIM. Ito yung sa Pilipinas. Yung 3, yun yung Smartmatic sa Amerika. Smartmatic International, Smartmatic US, Smartmatic BV yata yun, tapos Smartmatic TIM. 4 na kumpanya ni Smartmatic ang nasangkot dito. 4 na opisyal din ng Smartmatic na nasangkot dito. Isa sa opisyal na nasangkot dito, si Roger Piñate Alejandro Martinez. Yun yung kamiting ni Lisa Marcos na sinasabi ko, yung binulgar ko. Oo. At yung presidente ng JALTEC, ang tawag doon ang pangalan niya is Vendor A. Vendor A-President. So, ang presidente ng JALTEC sa Taiwan, kasabwat nila. So, ang tingin ko, Kuya Roy, mga kababayan, actually, inimbestiga sila lahat ng Homeland Security. Homeland Security. Ang tawag HSI, yung Homeland Security Investigations. Parang team siya. So, inimbestiga sila lahat. And then, para makalusot si Smartmatic at ang mga opisyal nito, at idiniin nila si Bautista. Nag-cooperate sila. So, yung laptop nila, binigay nila sa Homeland Security. Yung laptop, yung mga emails nila, binigay nila para madiin si Bautista. Ang pinapalabas nila, pressure sila ni Bautista. Yun ang I'm not sure kung horrible pressure or tremendous pressure. Basta the pressure is there. Horrific, horrible. Tremendous. Nandyan lang yan ang adjective. Terrific, horrible, tremendous. Basta ang pressure, siguro ako nandyan yan. So, pinapalabas nila na pressure sila ni Bautista na magbigay ng pera. Kaya nabilitan silang magbigay at dinaan nila sa mga dummy accounts. That's why, money laundering ang kaso. So, si Bautista na kaso, money laundering, conspiracy, bribery. Pero yun na nga. Sinong conspirator ni Bautista? Sinong nag-bribe ka kay Bautista? Hindi pinangalanan yung Smartmatic, pero malalaman mo na ito yun. Then, ang mga opisyal ng Smartmatic. So, si Bautista lang ang kinasuhan. Hindi sila sinama. Bakit? Dahil sila ang nagdiin kay Bautista. Kumbaga, pressure kami nitong Bautista na to eh. So, siya ang kasuhan nyo. Kami, cooperate kami sa inyo. Huwag nyo kami kasuhan. Huwag nyo kami pangalanan. Masisira yung negosyo namin. You see? Yan. That's why, ang description is Smartmatic through Bautista under the bus. Laglag talaga. Kung ikaw si Lisa, kung hindi ka maniwala sa akin lang, baka they will throw you under the train. Durog na durog ka. Remember, you cannot trust these people. Don't tell me I didn't advise you. Lisa Araneta Marcos, don't tell me I didn't advise you. Sinabihan kita, in a public way. Para pag dinurog ka ni Smartmatic one of these days, everybody knows. Yeah, nakakalungkot talaga, Attorney Glenchong, na ganito yung nangyayari sa ating bayan, di ba? Na gusto lang naman natin ng patas at malinis na halalan, dinidiin din nila yung mga kumukontra dito. So, ayun na nga, let's see. At least ngayon, maraming salamat talaga, Attorney Glenchong, sa yung patuloy na pakipaglaban para sa interes ng bayan. Alam natin na medyo din yung kalaban natin, pero yun na, tuloy pa rin ang laban kasi nga nandito naman yung mga viewers natin, mga OFWs na talagang nakikinig talaga sa atin at nasa likod din natin. And I hope yung men in uniform will be on our side din, di ba? Kasi nga matindi ang laban natin ito. Mga sindikato po ang ating kalaban. And yun na, ang parati lang na pinasasabi sa iyo ay mag-ingat ka. Yun na, parating mababasa mo dito sa ating mga viewers na dapat mag-ingat ka talaga kasi delikado talaga yung kalaban mo. And we are praying for your safety always, you know. Alam naman natin yan sa taas. Kailangan talaga niya ang di ba? Kailangan din natin ang tulong niya. Yeah.
Sa inyo mga kababayan na nag-aalala po sa akin, humarap na po ako ng Carmelite sa dibdib ko dito bago pa man ako naging congressman. Hinaras na po ako. Nangampanya po ako alas 12 ng gabi. Hinarang po ako ng mga pulis. Pirsahan po akong pinababa ng aking sasakyan. At tinukutok po ang Carmelite sa puso ko. Buti na lang yung chief of security ko, dating chief of police, nabawi niya yung baril ng chief of police na nandun at natutok niya sa ulo. So ang demand ng chief of police na security ko, ibaba niyo lahat ng baril niyo. So they were forced to bring down their firearms, to put down their firearms. And dumating yung mga supporter ko na nakamotor, mahigit 100. Kasi nauna ako then sumunod sila So hindi na makagalaw mga pulis. Then pangalawa, mga kababayan, inambus yung dad ko, nabuhay yung dad ko, namatay yung dalawa kong security. As next time, nagkabarilan yung mga tauhan ko, 4 ang namatay sa kalaban, walang namatay sa mga tauhan ko. So, in other words, I'm not destined to die. Yeah. Kung naniniwala tayo sa Diyos, that He is with us in this fight, He will not kill me. He will not take me away. I will still be around fighting for as long as you keep our faith in God. So yun ang sinasabi ko mga kababayan. Hindi ako takot mamatay. Dahil dumaan na ako dyan And I did not die. So in other words, I have a mission to fulfill. And that mission is, ito yung pinaglalaban ko because hindi naman ako mag-survive ng 14 na taon on my own. Kung ako lang sarili ko. I know that there's one up there. A greater power, greater than Lisa Marcos, greater than Bong Marcos, greater than any other power in the world. Hindi tayo matatalo mga kababayan. It's just God's time. We just have to wait when it will come. But I'm sure it will come one day. Mananalo at mananalo tayo. Ang lahat ng kamasamaan dito sa ating bansa, mawawala yan. So, yun lang. Thank you for your concern. Thank you for your prayers. But it doesn't mean na dahil hindi ako takot mamatay, I will not take care of myself. I do take care of myself. But I know that I have a purpose. I know that I have a reason. And this advocacy is God ordained. So, kasama natin ang Diyos sa laban na to. So, let's just pray together. And let's just hold our hands together and fight together to win for our future. Yeah, maraming salamat ulit, Attorney Glenn Chong, and asahan mo ay nasa likod mo kami. So ituloy lang po natin ang laban. Okay, hindi tayo titigil hangga't hindi ito maligwak, okay, itong Smartmatic at magkaroon tayo ng hybrid election. Yun talaga ang gusto natin. And yun na nga, salamat ulit sa time mo at sa time ng mga viewers. Okay, salamat din po sa inyo. And I hope thank you. This will not thank you be for our having last me. time. Yeah. Thank you for having me in your blogs, in your show. At sa mga nanonood po sa atin ngayon, maraming salamat po. Sana po you will be more committed to do what we should do. Ipakalat po natin ang kaalaman sa isyong ito. Maraming salamat po. Kuya Roy, thank you. Kuya Roy, thank you. Yeah, have a good day, Attorney Glenn Chong. Ikaw rin, baka wala ka pang tulog. Matutulog na ako ngayon. Yeah. Matulog ka na. Good night. Ingat, Attorney Glenn Chong. God bless. Okay, thank you. Bye-bye. Okay, ayan na mga kaloys, ay natapos ng ating interview with Attorney Glenn Chong. And ayun na nga, 99.9% yung sinabi niya na talagang matutuloy pa rin yung Smartmatic sa 2025. Kasi nga, sabi ko sa inyo, gustong i-checkmate ng Budol administration or kung sino mo yung gusto maging presidente, dapat makuha nila yung 2025. Okay, yung mga mananalo doon. Para sa 2028, ay for sure na sila. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kung hanggat walang plan B, lalo na yung mga men in uniform, okay, or kung sino man yung magaling dyan magplano para maligwak itong Budol administration, ay mag-checkmate talaga sila. Mag-checkmate talaga sa 2025. Okay? Sana yung effort ni Atty. Glenn Chong ay hindi mawala. Pagpatuloy po natin yung laban, okay, para sa malinis na halalan at para maibangon na rin ang ating bayan. Anyway, maraming salamat ulit mga kaloys and I hope to see you sa susunod natin na live discussion.
Ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com na parating nagpapaalala sa aking mga viewers na kung kayo po ay matinong Pilipino at wala kayong gagawin para labanan itong masamang Pilipino, mamamayagpag talaga ang kasamaan sa Pilipinas at mamanahin nyo ng kapwa-buhan nyo. So, ingat mga Kaloys and God bless everyone.